Mga diya, sa good morning. So meron naman tayong i-check dito ng makina ng Xarimo 25 ni FI. So may ingay siya. So check natin, pakinggan natin. Check muna natin, tanggalin natin ito luwagan. Check natin yung timing chain kung sobrang luwag niya. So ganito may Diaz, meron ang knocking yung kanyang sa piston. Yan. Check na rin natin yung kanyang connecting rod at iba pa. Yan. May ingay. Yan, buksan natin, tanggalin natin yung mga cover. Ito na may Diaz, nabuksan na natin yung pag-check natin. So dati pina-check nila ito sa ibang shop. Sabi doon sa kanya ay connecting rod yung sira. So dito yung pag-check ko. So yung hindi ko pa nabuksan ito, sinabi ko sa kanila na may knocking na yung piston niya at yung dito banda sa panggilid, dito banda sa timing chain. So ito lang yung yan, kalbo na. Dapat kasi yung dito niya meron niyang bukol dito sa gitna. Yan, nakaangat. Mga ganyang sukat lang. So dito papalitan ito. At isa ring nagkukos ng ingay. So ito yung mga i-check nyo kapag ang motor nyo ay Xarimo 125, RS125. So same yan sa mga Xarimo 110 na design nila. Pero yung sa Xarimo 110, yung dito nya, yung sa toser nya ay tatanggal mo itong roller na to. Pero dito sa Xarimo 125, hindi siya matatanggal. Ayan. Kung baga naka-fix na siya. So ito lang papalitan natin. Ito lang dahilan talaga yung sa kanyang piston. Yan, nagkukos ng knocking. So kahit walang usok ang motor, may tendency na iingay pa rin yan dahil dito sa yan, sa kanyang piston, gas at dito rin sa kanyang block. Yan, kung makikita nyo sa kanyang makina, sobrang itim. So ito yung dahilan na matagal mag-change oil. At sigurado ito mga Diaz, na-overheat itong kanyang motor. Yan. Ugaliin natin mag-change oil para hindi mangyari sa inyo to, yung ganitong sitwasyon ng kanyang motor. Yan. Napakaitim ng kanyang makina. Mabutin lang yung kanyang connecting rod ay walang sira. Ayan. Ayan, sa pag-check natin sa kanyang connecting rod, okay siya. What? So ito mga Diaz, pag-check natin yung kanyang connecting rod, ayan, okay siya. So pa-video natin. Video. So i-check natin mga Diaz. Palapit bigit. Ayan, goods yung kanyang connecting rod. So sabi kasi yung unang nag-check ito, sira daw yung kanyang connecting rod. So dyan na kayo mag-declare mga Diaz kung sira yung connecting rod kapag mabuksan nyo na yung kanyang head at itong kanyang block. Ayan. So bago kayo mag-desisyon na connecting rod ang sira. Ayan. So ito goods yung kanyang connecting rod. Ito lang yung papalitan natin. Block set na. Dala yung kanyang piston. Ayan. At i-grind na natin yung balbula niya mamaya. Linisan natin. So mga Diaz, papalitan na natin ang bagong block. Ito yung block standard. Yan, mutaro lang kapit natin. Kapag mga original kasi may kamahalan siya. So depende sa budget kung kayo ay magpalit ng block. So ito mutaro 1350. Xarimo 125 FI, RS125 FI, pwede rin ito kabit. Parehas lang. Yan. At palitan natin yung sa roller guide nya. Dito banda sa block naka-connect. Yan. Palit natin. Sa mga Xarimo 110, same lang yan. Palitan natin ito. So ito yung sinabi ko kanina mga Diaz, dapat ganito siya. Yan. Yung sa gitna, dapat meron. Di katulad nitong sa luma niya. Ayan. Ubos na. Kaya nagkukos rin ito ng ingay. Makalansing ang inyong motor. So dapat ganito. Ayan. Ito yung ipapalit natin dito sa luma.
So yan, linisan mo muna ito mga ideas at ikabit na natin yung bagong block. So shout out. Shout out sa owner. Yan. So ito na mga ideas, nalinisan na natin. Yan, nag-grind na natin yung kanyang balbula. Yan. So napakaganda ng Motaro na brand na black. So smooth. Lagay natin. So hindi sa ganong masikip. So sa ibang black medyo masikip sa. So kailangan nyo pang ihuning yung dito sa kanyang cylinder walls. Ayan. So dito sa Motaro, okay na siya. Hindi na natin kailangan na maghuning. Ayan. Good siya. So ito na may ideas, nakabit na natin yung bago niyang block. So kapag kayo ay magkabit ng bagong block, so kailangan nyo munang i-check, baka maskip yung kanyang sa cylinder walls. So kanina yung napakita natin. So dito sa Motaro, maganda yung kanina pag ano dito sa kanyang cylinder walls. So okay siya. So hindi na natin kailangan i-huning kasi hindi man sa maskip yung banda sa katulad no yung sa likuran niya. So sa cylinder walls, ayan. So goods nito. Kabit na lang natin yung kanyang cylinder head. Ayan. Nag-grind na natin yung balbula. Balik natin yung kanyang mga rocker arm. Ayan yung cam. So kabit na natin dito. Hindi natin mapakita. So may mga video na tayo nito sa ating YouTube channel. Ayan. Paano mag-assemble at paano mag-tap dito sa Xremo 25. Ayan. At sa ibang motor. Kabit na natin to. Yan, so ito na mga ideas, natapos natin itong Xremo 25 na EFI. So natapos natin, nakabit na natin yung bagong block. So ganun lang pa ideas, pag mangyari sa inyo ito, kasi sabi na may ari, pagpa-check sa ibang shop, connecting raw doon sira. Pero sa pag-check natin, yung piston lang pala yung sira at yung kanyang block. So ganun yung meron siyang knocking sound. At pinalitan natin yung kanyang roller guide dito, yung bilog kanina. Ayan, napalitan natin. So goods nito kanyang Xremo 25. Ayan. So pandarin natin. Ayan. So kanina yung pagpandar natin sa minor pa lang ay nagnanaking na. So dito goods na siya. Ayan. Takpan natin ito butso. So yun ang goods na mga ideas. Siguro hanggang dito nating video about dito sa Xremo 25 na EFI. Peace out.